For today's video, kasama ko ang aking kaibigan na si Len upang alamin kung naayon ba ang MMW sa mundo ng politika. Kung kaya't, ngayong nalalapit na halalan, mahalagang kilalanin mo ang mga kandidatong iyong iboboto. Balikan natin ang mga naging mainit na sagutan ng mga tumatakbong senador sa 2025 senatorial debate. If the Marcoses really committed human rights abuses, then there should be an evidence of that. Kaso, I looked through the files in America and wala pong naging kaso ang pamilya Marcos pagdating sa human rights violations. Now that you are given a high position, you are singing hallelujah and praising the Marcoses. 35,000 ang tinorture and 75,000 ang kinulong. It's a matter of record. Ang mga kandidato naman, nagbigay ng kanilang kasagutan sa iba't ibang isyung panlipunan. Kapag ako hinala ng taong bayan, isusulong ko ang pagpapataas ng edukasyon. Gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa paggawa at pagyayabong ng ating ekonomiya para madagdagan ang pondo at umabot pa ng 15% ang itataas ng budget para sa mga state universities. Maraming salamat. Climate change? Problema ng malalaking bansa yan. May puno tayo. Ang dapat nating gawin, ilaan yung pondo para sa mahalagang bagay. Tsaka, research kayo ng research. Para saan ba yung research? Ako matalino akong tao, pero hindi ko naiintindihan kung para saan ba yan. Research matters. Unpredictable weather affects farmers, food security, and economy. Kaya dapat pagtuunan natin ng pansin ang climate change. Madam Subdivision. Ilan lamang yan sa mga naging panayam ng mga kumakandidato, kaya usisain ng maigi ang mga ito bago mo iboto. hi mga kapolitika, kami nagbabalik ni Len at kasama namin sina Iza! DJ. Charlize! At ngayong malapit na ang ating eleksyon, maaari ko bang malaman kung sino ang gusto nyong iboto? Si Juan de la Cruz. Si Atty. Luke. Si Juan de la Cruz po. Bakit naman si Juan de la Cruz? Para sa akin kasi maganda yung plano niya para sa ekonomiya at edukasyon para sa ating bansa. Pero syempre bilang isang mamamayan at estudyante ng politika, sinisigurado ko rin kung may sense man yung plataforma nila. Sa akin naman si Atty. Luke kasi maganda yung track record niya tsaka mabuti rin na he called out Harry Roque dun sa debate nila about dun sa anomalya nila Marcos. Kasi nga naman, importante yung statistical number sa pagpapatunay ng anomalyang ginawa ng pamilya Marcos. Well, for me kasi I did my research and fact checks and maganda naman yung plano ni Juan de la Cruz sa edukasyon. Kaso medyo nakukulangan ako eh. Sabi niya kasi na iaangat niya raw yung budget ng mga SUCs by 15%. Eh kung nung kasalukuyang budget natin ngayon is 10 billion, di ang increase lang nun is 1.5 billion pesos. So feeling ko maganda naman siya pero hindi sapat para gumawa ng malaking pagbabago. Pero si Juan de la Cruz pa rin naman yung iboboto ko. Kasi kung ikukumpara siya sa pattern ng mga tumatakbong politiko ngayon na may mga criminal records, siya pa rin yung may pinakamabait, pinakamatalino. Okay. So, sino naman sa tingin nyo yung red flag na tumatakbo? Di sino pa ba? Di si Subdivision Queen. Sinabi ba naman niya na hindi importante ang research? Kami sa political science, pinag-aaralan namin ng politika sa pamamagitan ng research. Kasi doon namin nalalaman if our claims in politics can be supported using empirical data. We contribute in shaping policies even with our LGU programs through research. Ako, si Subdivision Queen din kasi syempre nakakaiwan yung perspective niya sa climate change, di ba? Di ba? Kasi ayun, napag-aralan naman namin sa sciences namin, sa MMW namin kung paano na pag-aaralan yung mga natural phenomena, mga patterns, research, ganon. Kaya kung sasabihin niya na hindi tayo apektado, di ba, ng climate change, siguro basa-basa muna siya ng research o try niya mag-research kasi tatakbo siyang senador tapos wala man lang siyang alam. So ayan nga ngayon na napakinggan na natin ng ating mga kapolitika, masasabi natin na talagang makabuluhan ng kanilang mga opinion, no? Yes. Kasi I think kaya ganun ka-sharp ang kanilang critical thinking skills kasi nahubog sila not just in their political science courses, but of course, yung mga subjects under that program, kagaya ng mathematics in the modern world, na masasabi natin important to build the foundation of their knowledge kasi applicable sa kanilang
research and political analysis, using logical reasoning, pattern analyzation, at marami pang iba. And yes, MMW in Polsci really helps the students to integrate their learnings, lalo na't most of them will be in the field of politics. So malay natin, isa sa mga na-interview natin kanina will be our state leaders, kung kaya yung decision making nila is needed to be aligned with data analysis, reliability tests, and they need to rely in research in general for them to figure out ano yung mga kailangan baguhin sa ating systems, policies, and behaviors. At salamat na rin sa MMW dahil may mga pag-aaral na napoproduce ang ating mga scholar. Kung titignan natin ang political landscape ng ating bansa, over 180 government positions ang hawak ng political families for 20 consecutive years. Kung kaya't marapat lamang na kumala pa tayo ng mas maraming datos ng mga suliranin ng ating bansa. Kaya, ang pag-aaral ng aghampang politika ay kaakibat ng matematika upang maisagawa natin ang mga bagay na dapat nating gawin. Barisa? Correct ka dyan, Len. So to end this, I would like to leave a quick reminder na ang eleksyon ay isang malaking math problem. Your vote is one piece of the equation and together, we decide the answer. Think of it as solving for X, kung saan every single number counts. Kung kaya, huwag nating kakalimutan ang kahalagahan ng pagiging wais ngayong election, ha? This is Risa. And this is Len. At dito na nga nagtatapos ang ating video, mga kapolitika. Don't forget to like this video, subscribe to this channel, and hit the notification bell below.